rin siya, kaya gusto niya ng mas matinding pagsasanay. Nahalata ng matanda na may mali. Noong una, inisip niyang tungkol ito sa nakatatandang kapatid ni Ray, pero anuman ang dahilan, isang bagay lang ang sinabi niya. Kung mamatay si Ray, hindi iyon magiging kasalanan niya. Ang inilabas niya ay isang diagram na matagal nang pinag-aralan ni Ray. Ipinapaliwanag nito ang spirit zone na ginagamit ng mga salamangkero. Pero ang isa pang diagram na ito ay pagmamayari ng mga swordsman. Naiintindihan ng lahat ang kani-kanilang katawan, pero ang isang scheme ay parabang isinagad ang limitasyon ng katawan. Sinasabi nito na ang mga bihasa rito ay kayang gamitin ang bawat parte ng sarili nila ng perpekto, ang kabaligtaran mismo ng isang spirit zone. Susubukan ba niya ito? Una, napagdesisyonan niyang mag-focus sa pakiramdam ng kanyang sariling katawan. Sa kabila nito, inisip niyang baka hindi gumana sa kanya ang pagsasanay sa isang scheme na mismong kabaligtaran ng spirit zone. Naalala pa niya ang babaeng nakilala niya 3 taon na ang nakakaraan. Mukhang gumagamit din ito ng isang scheme na nakakagulat para sa kanyang edad. Kahit pa, napagdesisyonan ng ating bida na praktisin ang mga galaw sa espada gamit ang spirit zone bilang kanyang basehan. Nagsimula siya sa paghiwa mula sa 8 direksyon. Kasabay nito, nag-ensayo ng galit si Ray dahil wala pa rin siyang scheme at kinakabahang pinanood siya ng kanyang guro dahil nag-aalala ito sa kanya. Sa huli, pinigilan niya ang espada ni Ray at sinabing tapos na ang pagsasanay para sa araw na yon. Tapos ay nagtanong siya kung anong nangyayari habang nagbibirong mukhang gustong mamatay ni Ray sa kanyang mga kamay. Nang tanungin kung ano ang alam niya, sinabi ni Ray na hindi niya alam kung saan siya magaling, kundi kung saan lang siya mahina. Sumagot ang kanyang guro na yon ang dahilan kung bakit hindi siya isang henyo. Halatang nasaktan si Ray, sinasabing alam niya ng eksakto kung ano ang mga henyo at kung saan sila magagaling. Ang isang henyo ay gumagalaw ng walang pag-aalinlangan, ibinibigay ang lahat ng kanilang makakaya sa ginagawa nila ng pinakamahusay. Ngunit ang talagang kinatatakutan ng mga taong gaya ni Ray ay ang hirap na kailangan para harapin ang mga bagay na hindi nila nakagawian, ang matinding pagnanasang sukuan ang mga hindi nila kayang gawin. Iyon, sabi ng guro, ang natural na kalaban ng mga henyo. Ngumiti si Bray, nagulat sa narinig niyang ideya. Inamin niyang iyon ang pinakamagandang pampalubag loob na ibinigay sa kanya, pero hindi pa rin siya susuko. Kung hindi niya nakuha agad ang kapangyarihang iyon, mananalo siya sa pamamagitan ng pagsisikap. Ang pagiging swordsman, sa huli, ay ang sining ng pagpatay gamit ang paggalaw. At dahil dyan, nakadepende rin ito ng malaki sa pagbasa kung paano kikilos ang isang buhay na kalaban. Kaya nag-ensayo ang ating bida sa pamamagitan ng pag-imagine ng isang kalaban. Mukhang pwedeng umatake ang kalaban sa sari-saring paraan, pero karamihan sa mga tira ay nanggagaling talaga sa 8 direksyon lang. Nangangahulugan ito na kailangan lang niyang mamaster ang paghiwa at pagsalag mula sa 8 anggulong iyon at ginugol niya ang buong buwan sa paggawa mismo noon. Araw-araw niya itong pinraktis. Sa sandaling matapos niya ang isang porma, sunod-sunod siyang lumipat patungo sa susunod na hakbang. Paulit-ulit niyang ginawa ang mga galaw hanggang sa isang sandali ay nabitiwan niya ang espada at may naintindihan siya. Pinipili ng mga eskrimador ang landas ng walang hanggang pag-uulit at sa sarili nitong paraan, ang espada ay kasing lawak din ng mahika. Habang iniisip ang mangyayari, tahimik na humingi ng tawad ang ating bida dahil malamang hindi na siya makakauwi ng buhay. Kahit pa ganun, wala siyang pinagsisihan. Nakatayo sa pagitan ng buhay at kamatayan, nakatuklas pa rin siya ng isang kamangha-manghang bagong mundo. Hindi nagtagal, nakarating sila sa madilim na Coliseum. Nandoon na si Ray at naghihintay na magsimula. Isang bagay lang ang itinanong niya sa ating bida. Handa na ba siya? Ang pinaka-nakakaabala kay Ray ay kung gaano nagbago ang ating bida sa loob lang ng isang buwan. Ibang-iba ang buo niyang presensya. Kailangang aminin ni Ray na noong huli, halos hindi marunong humawak ng espada ang ating bida, at ngayon ay nakatayo siya doon ng kalmado. Hawak ang isang tunay na talim bago ang isang labanang patayan. Mas lalong nag-init si Ryan at nag-isip kung may kaparehong talento ang ating bida, gaya ng kanyang henyong kapatid, pero isinantabi niya ang naisip na yon at umatake. Sigurado siyang walang paraan para matalo siya. Habang pinapanood si Ryan na sumugod, agad na nalaman ng ating bida na totoo ang agwat sa pagitan nila. Kahit ganun, may nararamdaman siyang isang bagay na hindi magawa ng karamihan. Nakikita niya mismo ang direksyon ng espada. Nagulat si Ryan na nababasa ng kanyang kalaban ang kanyang talim at mas lalo siyang nagulat na hindi ito natatakot. Patuloy pa ring sinasabi ng ating bida sa kanyang sarili na kahit hindi niya mabura ang takot niya sa kamatayan, ang takot na yon ay nagmula sa isang hinaharap na hindi pa naman nangyayari. Kung titigil ka sa pag-isip tungkol sa susunod na mangyayari, kahit sino ay pwedeng tumalon mula sa bangin. Hindi lang ito tungkol sa pagiging handang mamatay. Pinipilit ng ating bida na kontrolin ang lahat ng takot at galit sa loob niya. Nagliwanag ang mga mata ni Ryan. Hindi rin siya natatakot sa kamatayan at dire-diretso siyang sumugod. Nakita itong paparating ng ating bida at sinangga ang tira mula sa kanan. Inaasahan na yun ni Ryan pero naniniwala siya na may ilang pader na hindi matitibag ng mga patibong lang. Kaya mas diniinan niya ito, paulit-ulit na winawasiwas ang espada ng may brutal na bilis at lakas.
Napagtanto ng ating bida na pinapayagan siyang basahin ng kanyang sinestesya ang espada, pero hindi sapat ang bilis para dito. Pagkatapos ay natamaan ni Ryan ang dibdib ng ating bida, at kumalat ang dugo sa kanyang mga damit. Isang kakaibang liwanag ang kuminang sa kanyang mga mata, dahil alam niyang paparating na ang susunod na atake. Tumalon siya palayo para iwasan ito at muntik nang hindi umabot. Hindi matukoy ng ating bida kung ano ang ginagawa niyang mali habang unti-unti nang naaamoy ni Ryan ang tabumpay. Nang makita ang ating bida na nalilito, nagtanong siya kung naintindihan na ba nito kung gaano siya kahina. Ang estilo ng espada ng Ogent ay ginawa para sa pagsasanay gamit ang isang malaking espada, kaya imposibleng makayanan niya ang mabibigat na atake ni Ryan. Sinasanay ni Ryan ang bawat kakayahang meron siya hanggang sa puntong mabali ang kanyang mga buto para lang magkaroon ng sapat na lakas para pagpirapirasuhin ang ating bida. Pero para sa ating bida, mas lalong naging kakaiba ang pakiramdam ng laban. Kung ang huling taga na yon ay talagang nilayon na tapusin siya, dapat ay sinundan ito ni Ryan mula sa ibaba at hiniwa ang kanyang tagiliran. Sa halip, napakalawak ng kanyang mga wasiwas. Dahil doon ay napagtanto ng ating bida na hindi magaling si Ryan sa lahat ng bagay at hindi niya naintindihan ang espada ng kasing lalim ng inakala niya. Umasa si Ryan sa mga teknik pero kulang siya sa pangunawa para gamitin ang mga ito ng maayos. Nang makita iyon ng ating bida, alam niya na ang tunay na antas ng pakikipaglaban ni Ryan ay mas mababa kaysa sa inaasahan. Kaya sumugod ulit ang ating bida, alam niya ngayon na kailangan niyang baguhin ang mga taktika. Sa pagkakataong ito, siya naman ang umatake. Hindi ito inaasahan ni Ryan. Hindi siya makapaniwala na pilit na lumalapit sa kanya ang ating bida. Nang hindi niya napapansin, naipit na siya ni Ryan sa isang sulok, ngunit ang mga simpleng atake ay biglang naging mahirap sanggain. Napansin ng ating bida na halos maubos na ang lakas ni Ryan, kaya napanatili niya ang maayos na ritmo at tinipid ang sarili niyang lakas. Nawala sa sarili si Ryan. Sa harap niya ay nakatayo ang tila isang kopya ng kanyang henyong kapatid at bumalik ang mga lumang alaala. Naalala niya ang nakakainis na ngiting iyon na parang sinasabihan siya na huwag man lang tumingala sa isang taong nasa mas mataas na antas kaysa sa kanya. Sa sobrang galit, sumigaw si Ryan na siya ang magiging pinakamagaling na eskrimador sa buong mundo. Pagkatapos ay sumugod ulit siya at hindi matukoy ng ating bida kung ano ang ginagawa niya. Hindi ba talaga siya nag-isip? Pero nang tignan niya ng malapitan, naging imposibleng basahin ang talim ni Brian, masyadong mabilis at masyadong mabangis para masundan. Ngayon ay may di mabilang na posibleng atake sa harap niya. Masyadong biglaan ang sumunod na atake, nahuli lang ito ng ating bida sa huling sandali. Sobrang lakas ng pagtama kaya may espadang tumalsik mula sa kamay ng isa sa kanila. Pero hindi iyon ang espada ng ating bida. Kay Ryan iyon at hindi siya makapaniwala. Sa kahuli-hulihang sandali, binago ng ating bida ang kanyang hawak at pinalayo ang atake. Nakatitig si Ryan sa pagkagulat na may isang isipang natitira. Ano ba talaga ang lalaking ito? Pareho ring nabigla ang ating bida. Halos hindi siya makapaniwala na nanalo siya sa ganun kabrutal na laban, pero nagdala ng panibagong problema ang panalo. Isa pa rin itong duelo laban sa isang aristokrata, at pagkatapos masaktan ulit ang pride ni Ryan, pwedeng mangyari ang kahit ano. Pinanatili ng ating bida na nakatutok ang espada kay Ryan, habang pinalo ni Ryan ang sariling ulo at bumulong na natalo na naman siya. Pagkatapos ay sinabihan niya ang ating bida na patayin siya. Hindi siya magreklamo. Tinanong siya ng ating bida kung seryoso siya. Nang subukang magsalita ni Ryan, pinutol siya ng ating bida at tinanong kung sa tingin niya ba ay makakaligtas siya matapos pumatay ng isang taong may katayuan na tulad ni Ryan. Nagsimulang sabihin ni Ryan na pareho nilang itinaya ang kanilang buhay, pero sumigaw pabalik ang ating bida na si Ryan ang pumili ng panganib na iyon. Sinusubukan lang niyang mabuhay at ang buong duelong ito ay isang kahangalan na mula pa sa simula. Kahit paano, ang sisi ay napunta sa ating bida mula pa sa simula dahil lang sa hindi niya gustong magsanay. Tinanong ni Ryan kung sinasabi ba ng ating bida na pinagtaksilan niya ito imbes na magpakita ng paggalang. May matalim na sagot ang ating bida. Sinabi niya na dapat isipin ni Ryan ang posisyon na kinasadlakan niya dahil sa kanya. Naipit sa pagitan ng bunsong anak at ng guro sa eskrima, sinumang marangal na tao ay hindi kailanman pipilitin ang isang mayordomo sa ganoong sitwasyon. Idiniin niya ito ng tanungin kung naisip ba minsan ni Ryan kung gaano siya ka-proud na tumayo laban sa sarili niyang guro. Noon lang nakita ni Ryan kung ano ang hitsura nito mula sa labas at napagtanto na umarte siya na parang isang kumpletong gago. Pagkatapos niyon, bumagsak ang ating bida mula sa labis na pagod, halos mamatay na sa pagkakatayo. Nakatitig lang si Ryan nalilito. Hindi ba't ang mga mandirigma ay dapat nagpapalitan ng mga magagalang na salita pagkatapos ng duelo? Sa halip na ang malamig na mandirigma na nakaharap niya, nakikita niya ngayon ang isang mahinang bata na halos hindi na makatayo. Naniniwala pa rin si Ryan na isa siyang henyo, pero hindi tulad ng kanyang kapatid, hindi siya hinamak nito. Hinarap niya siya ng harapan gamit ang lahat ng meron siya. Matapos ang sandaling katahimikan, sa wakas ay tinanong ni Ryan ang pangalan niya. Pinunasan ng ating bida ang pawis at sinabing Chiron ang pangalan niya.
Nagpakilala rin si Ryan. Pagkatapos ay iniabot ni Ryan ang kanyang kamay at tinanong kung pwede ba silang maging magkaibigan. Pagbalik sa library, sinabi ng punong mayordomo na si Ungbo sa ating bida na nakapag-ayos na siya ng mahigit 7,000 mula sa 1,000,000 libro. Pinuri rin siya nito dahil sa napakagandang ginawa niya sa unang taon niya. Isang buong taon na ang lumipas simula nang magtrabaho ang ating bida sa malaking aklatan ng Ojen. Dahil mas kakaunti na lang ang librong ayusin, bumilis na rin siya. Ngayon ay may 200 aklat na lang siyang natitira mula sa kanyang layunin na 850. At dahil nakakabasa siya ng higit sa 3 sa isang araw, ang kaalamang gusto niya ay malapit na sa wakas. Nagpatuloy din siya sa pagsasanay gamit ang espada at natuto ng higit pa tungkol sa kahulugan ng takot. Dahil doon, naramdaman niyang lumago ang kanyang lakas ng kaisipan. Totoo siyang naniwala na pwede siyang namatay noong araw na yon. Mahirap noong una, pero sa pagtanggi niyang sumuko, patuloy siyang sumulong patungo sa kanyang layunin. Ang isa pang malaking pagbabago ay naging kaibigan niya si Ryan at palagi itong tumatambay sa aklatan. Gulat siyang nakatitig sa mga estante, nagtataka kung pagmamay-ari ba talaga ng kanyang pamilya ang lahat ng aklat na ito, at kung binasa ba talaga nila ang mga yon. Para sa ating bida, isang kayamanan ang lugar na ito, pero ganoon din kahalaga ang pagkakaroon ng tunay na kaibigan. Habang nagtatrabaho, sinabi niya kay Ryan na siyempre, napakapakinabang ng silid aklatan, dahil madalas bumisita rito si Gele at ang isa pang batang master. Inisip ni Ryan na ang pagiging matalino ay astig. At matapos maging malapit sa kanya, napagtanto ng ating bida na sa kabila ng malaking pangangatawan nito, si Ryan ay malambing at mabait. Bagay yon sa kanya bilang bunsong anak. Pero nang simulan ni Ryan na maghagis ng mga libro, namutla ang ating bida. Kung may masira kahit isa, pakiramdam niya ay katapusan na niya. Sinubukan siyang pakalmahin ni Ryan. Hindi niya maintindihan kung paanong mas mahalaga pa ang libro kaysa sa buhay ng tao at sinabing kahit sunugin pa ng ating bida ang buong silid aklatan, poprotektahan niya siya. Napahawak na lang sa ulo ang ating bida. Mas madali sanang magustuhan si Ryan kung tatahimik na lang siya, pero hindi na siya nagbago. Kaya sinabi ng ating bida na panatag lang siya kung mananatiling nakapirmi si Ryan at saka nagtanong tungkol sa pagsasanay nito. Nagkibit-balikat si Ryan at sinabing panimulang pagsasanay lang iyon. Kaya nagpaalam siya sa kanyang guro na sa silid aklatan muna siya mag-ensayo. Tinanong ng ating bida kung ano pang hinihintay ni Ryan. Dapat ay nag-ensayo na siya. Sa halip, nagmaktol si Ryan na isa lang siyang batang inip na inip. Napansin din ng ating bida kung gaano naging tamad ang kanyang kaibigan, at kapag nagsimula ng magreklamo si Ryan, wala na itong tigil. Gayunpaman, pagkalipas ng 10 minuto, napaupo niya rin ito para mag-aral. Kung pumunta rito si Ryan para matuto, dapat matuto talaga siya. Dahil halatang inis na, tinanong ni Ryan kung kailangan ba talagang magbasa ni Shuri ng ganito karaming libro para lang maging isang salamangkero. Sumagot ng ang ating bida. Napag-iwanan pa rin siya dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataong mag-aral bago dumating sa silid aklatan. Ngayon ay nakapagbasa na siya ng higit 600 libro ng kasaysayan at halos alam na niya ang lahat ng nilalaman ng mga ito. Gulat na gulat si Ryan. Hindi niya lubos maisip kung paano nakakapagbasa ng ganoon kabilis ang ating bida. Magkasing edad lang sila pero pakiramdam niya ay mas matanda at matured na si Sharon. Kumuha ng libro si Ryan at sinabing sapat na ang nabasa nito. Sa paunang salita pa lang, tinatanong na kung sino ang mananalo, ang isang salamangkero ba o isang mandirigma. Inilaan na ng may akda ang buong buhay niya sa paghahanap ng sagot na yon, pero biglang lumihis ang libro sa pagtalakay sa kumikinang na kabundukan ng Artesian. Tapos ay nabanggit din ang isang halimaw na puno na kumakain ng tao, na nasa 6,000 metrong taas daw ng kabundukan. Sumuko na roon si Ryan at sinabing walang maitutulong ang mga ito. Nairita ang ating bida at tinanong kung bakit siya tumigil. Pinilit niyang magbasa pa si Ryan, pero nagreklamo itong wala man lang daw litrato ng mga espada sa libro. Iginigiit ng ating bida na hindi niya maaaring husgahan ang libro base lang sa isang pahina at pinilit siyang ituloy ang pagbabasa. Wala pa ring pakialam si Ryan. Para sa kanya, walang matinong tao ang mag-iisip ng ganoong klaseng labanan. Saka pumasok ang nakatatandang kapatid ni Ryan at kaswal na sinabing ang swordsman ang siguradong mananalo. Mabilis na yumukod ang ating bida para batiin ang batang master habang nakasimangot na nagtanong si Ryan kung paano niya nalaman iyon. Nanigas ang ating bida, iniisip kung narinig ba ng kanyang kapatid ang lahat ng pinag-usapan nila. Kinamutuhan sila dahil kapag nahuling nakikipag-usap ng kaswal ang isang tagapaglingkod sa anak ng isang maharlika, may kaakibat itong parusa. Pinilit pa rin siya ni Ryan na sumagot at nagtanong kung bakit parang siguradong sigurado siya. Dahil lang ba isa rin siyang swordsman? Sinabi ni Ryan na ang salitang sigurado ay masyadong mabigat, pero makikita ito ng sinuman base sa kalagayan ng mga mamamana at salamangkero sa kontinente. Patuloy na nakipagtalo si Ryan. Kung tungkol sa isang tunay na duelo ang usapan, mahalaga ba talaga ang ranggo sa larangan ng digmaan? Sa kabila ng kayabangan ng kanyang kapatid, lumingon si Ryan sa ating bida at tinanong kung ano ang opinyon niya. Talagang nabigla roon ang ating bida.
Halos hindi niya maintindihan ang tinatanong sa kanya, at dahil sa dami ng tumatakbo sa isip niya, lalo siyang nahirapang sumagot. Gayunpaman, alam niyang kailangan niya lang sumagot ng malinaw. Sinabi niya na kung magkasing lakas ang isang swordsman at salamangkero, magiging napakahirap talunin ng isang salamangkerong nasa state of mind na. Pero kung aatakehin siya ng buong lakas ng swordsman, bago pa matapos ang kanyang salamangka, maaaring magbago ang sitwasyon. Sumingit si Ryan ng may nakakalokong ngiti at sinabing mali siya. Ang swordsman ang mananalo. Walang kaduda-duda. Nagulat ang ating bida, pero naiintindihan na ni Ryan na ganoon din ang pananaw ng kanyang kapatid. Bata pa lang, gustong-gusto ng Yuraka ng kapatid ni Ryan ang mga bagay na mahalaga sa mga taong hindi niya gusto. Nagpatuloy pa siya sa pagsasabing mahilig sa kasaysayan ng ating bida, kaya siguradong narinig na nito ang baluti ng 5 Diyos. Nanahimik lang ang ating bida, at tinanong ni Ryan kung iyon ba ang artifact na sumisira sa state of mind ng isang salamangkero. Mabilis itong nai-imagine ng ating bida. Ang natural na kakayahan ng isang salamangkero ay ang kanyang state of mind, at ang kalabanin siya habang nasa estado na iyon ay parang pakikipaglaban sa mga pating sa malalim na karagatan. Pero kung may makakapag-alis ng tubig, mawawala ng bentahe ang mga pating. Ganoon ang ginagawa ng anti-magic sa mga salamangkero. Kung hindi kayang abutin ng state of mind ang baluting iyon, hindi rin obra ang anumang salamangka. Paano naman makakalaban ng isang salamangkero ang taong suot ang ganoong klaseng artifact? Sa kabila nito, isang teorya pa rin lang ang anti-magic dahil gawa ito sa mana ng puso ng dragon at nagkakahalaga ng malaking halaga. Dahil pabago-bago ang kalikasan nito, mas mahirap itong gawing perpekto. Kahit pa si Yakra, ang master ng oscillation equation, ay napaabot lamang ang baluti ng 5 Diyos hanggang 65% ng buong potensyal nito. Bawat piraso ay kasing halaga ng taunang budget ng isang buong kaharian. Nainis na si Ryan. Kung ganoon pala kaimposibleng makuha yon, paano pa naging mas malakas ang swordsman? Sinabi ng kanyang kapatid na ang nakakatawa ay salamangkero rin ang lumikha ng anti-magic mula pa noong una. Hindi maintindihan ni Ryan kung bakit sila lilikha ng ganoong bagay. May mapagmataas na ngisi, ipinaliwanag ni Ryan na simple lang iyon. May malaking demand dito, at nakakapagpayaman sa mga salamangkero ang pagbebenta nito, kaya hindi na kailangang bumili pa ng mamahaling maalamat na baluti. Lumingalinga siya at nagtanong kung naintindihan na ba nila. Para sa kanya, ang mga salamangkero ay mga nakakaawang tao na nagbebenta ng sarili nilang kahinaan para sa pera. Makikipagtalo na sana si Ryan, pero nagliwanag ang mukha ng ating bida at sinabing iyon mismo ang nagpapagaling sa mga salamangkero. Napatitig sa kanya si Ryan at tinanong kung ano ang sinabi nito. Hindi nagpatinag ang ating bida. Ipinaliwanag niya na ginawa ng mga salamangkero ang anti-magic upang limitahan ang salamangka sa mga lugar kung saan ito ipinagbabawal. Nagagamit din itong matibay na proteksyon sa mga paaralan ng salamangka. Maaari itong gamitin laban sa mga salamangkero, pero hindi niyon binabawasan ang halaga nito. Isa pa rin itong biyaya ng kaalaman na nilikha para sa kabutihan ng lahat. Kaya mula roon pa lang, anya, hindi mo masasabing mas malakas ang isang swordsman kaysa sa isang salamangkero. Nairita ang kapatid ni Ryan, lalo na't natatawa pa rin ang kanyang nakababatang kapatid. Pumihit siya at sinabing magkaiba ang mga prinsipyo sa realidad. Sa tunay na labanan, hindi pa rin matatalo ng salamangkero ang isang swordsman. Sinabi niya lang iyon dahil ayaw niyang magpatalo. At pagkaalis niya, napahalakhak na lang sina Ryan at ang ating bida. Nagbiro ang ating bida na noong buong pag-uusap na yon, akala niya talaga ay mamamatay na siya. Tuwang-tuwa si Ryan. Pinagmukhang kawawa ni Charon ang kanyang kapatid kaysa kaninuman. Tumawa siya at sinabing kung ang dila ng ating bida ay isang patalim, siya na ang magiging pinakamagaling na swordsman na nabubuhay. Para kay Ryan, nakakapanariwa ang buong pangyayari. Maaaring magkaiba ang mga ideya at realidad, gaya ng sinabi ng kanyang kapatid, pero ang isang mausisa na isip ay patuloy na sumusulong kahit pa kailangan nitong subukin ang sarili nitong mga kahinaan. Maaari kaya talagang umiral ang ganoong klaseng katalinuhan para magdala ng kapayapaan sa mundo. Lumipas ang 6 na buwan pagkatapos noon, saka sinabi ng head butler na mas maagang natapos ang trabaho kaysa sa inaasahan. Naiayos ang silid-aklatan 6 na buwan bago ang takdang oras, at maging ang mga librong 20 taon nang napabayaan ay maayos na ngayon. Tinanong ng isa pang mayordomo kung pinagsisisihan ba ni Timurin ang pagpapaalis sa ganoon kagaling na manggagawa. Baka pwede pa raw silang humanap ng dahilan para pahabain ang kontrata nito, pero pinagkibit-balikat na lang ito ni Timurin bilang isang kahangalan. Gayunpaman, naisip niya ang ating bida na nakaupo sa silid-aklatan at napagtanto na madaling isara ang isang libro, ngunit mas mahirap itong gawin pagkatapos magbasa ng daan-daang pahina. Sa wakas ay natupad na ang pangarap ng ating bida, pero wala siyang halos oras para masiyahan dito. Biglang pumasok si Ryan at nagtanong kung tapos na siya at handa nang umalis. Sa kanya nakita mismo ang sagot. Talagang natapos na ng ating bida ang lahat ng libro. Sinabi ng ating bida na wala nang natirang basahin. Halos hindi makapaniwala si Ryan. Akala niya ay wala na sa mundong ito ang makakagulat pa sa kanya, pero nagawa pa rin iyon ng ating bida.
Sa sobrang tuwa ay patakbong lumapit si Ryan at niyakap siya kahit na naiilang ang ating bida. Gayunpaman, pareho silang masaya at nagmungkahi ang ating bida na maglaro na sila sa wakas. Matagal nang itinago ni Ryan ang pagkakaibigan nila at naging pabigat iyon sa kanya. Ang marinig mismo mula sa ating bida na sabihin iyon ng malakas ay napakahalaga para sa kanya. Hindi na malaya ng ating bida na ganoon pala kahalaga iyon kay Ryan, kaya nakaramdam din siya ng lungkot para dito. Halos sa silid-aklatan lang sila palaging nagkakasama, kaya gusto talaga niyang malaman kung paano mamuhay si Ryan sa labas nito. Masayang sinabi ni Ryan na maipapakita na niya ang lahat ngayon, lalo na't wala ang buong pamilya ngayong araw. Paglabas